Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Sa wakas, sa unang pagkakataon, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na ho nakapagpigil, hindi na ho nakatiis. Binasag na ho ang kanyang katahimikan. Patungkol ho rito sa ginawa hong kagagahan tuloy. Ano ba yun? Kaka-intro lang nagkakamali ito si Chris Ulo. Dito ho sa ginawang pambabastos, paninira, pagyurak ni Senadora Amy Culao tuloy. Amy ang dami kasing bansag nito mga kababayan, pati ho ko naguguluhan. Amy Mangusin, Amy Culaong, Amy Lacson, Amy Marcos, ginawa hong paninira, pambabastos, yurak, pagwasak ho ni Senadora Amy Marcos dito ho sa kanyang kapatid mismo na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ginawa niya hong pahayag, talumpati, diyan ho sa peace rally ho ng INC or Iglesia ni Cristo noong nagdaang November 16 hanggang 17. Pero 17 ho nangyaring ginawa hong pahayag ho ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Na kung saan, ito hong first family, Epilisa Marcos, si First Lady, at si Pangulong Bongbong Marcos, ay gumagamit daw ho ng pinagbabawal na gamot. At ang nakakatawa pa ron, ito daw mag-asawa na si Pangulong Bongbong at First Lady, Lisa Marcos, inaalok daw ang kanilang mga anak. Ano yan? Inaalok daw gumamit ho ng pinagbabawal na gamot. Ano yan? Pagkain? Aalokin? Anak, suminghot ka na. No, so ibig sabihin mga kababayan, doon lang ho sablay di ba? Yung ganun hong mga paninira, pahayag, mga linyahan, ano ho yan? Linyahan ho ni Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Kasi nga mga kababayan, noong 2022, sinabi ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Noong 2024, kasagsagan ho ng paninira ni Gagang Baliw na Maharlika na walang love life kay Pangulong Bongbong Marcos about sa pulburon video, meron hong nangyaring Zoom interview. Ito hong si Daryl Yap sa iba't ibang individual at nandoon din ho sa Zoom itong si Senadora Amy Marcos. Tinanong ho ni Daryl Yap, di talaga lang namin mahanap ho yung video, baka na-delete na nila. 2024 pa kasi ho yun. Tinanong ho ni Daryl Yap si Senadora Amy Marcos. Sabi niya, Manang Amy, ano masasabi mo sa ine-expose ni Maharlika na ang iyong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot at may pulburon video? Tandang-tanda ko ganito, sinagot ho ni Senadora Amy Marcos dun sa Zoom kay Daryl Yap, tinanong siya about dyan sa issue na yan. Saan naman? Kailan? Sa tinagal-tagal kong kasama ang aking ading, walang nangyaring ganyan. Saan naman galing yung chismis na yan? Tapos bigla na lang ho lumutang, itong si Senadora Amy Marcos dyan ho sa peace rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa Luneta Park. At ito kung ano-ano na sinasabi. Mukhang handa niyang wasakin, siraan ang kanyang mismong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos para lang ho makampihan at magbayad ho ng utang na loob dahil ito ay nanalo bilang senador. Sabi ko nga kung talagang
gumagamit ang pinagbabawal na gamot, ito si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, bakit hinayaan mong tumakbo ng 2022? Inendorso mo pa. Sabi ko nga, baka maniwala ako sa'yo. Kung dati hindi mo inendorso, at may dahilan ka, hindi mo sinasabi, tapos ngayon sasabihin mo, baka maniwala pa ako sa'yo. Ang problema, inendorso mo eh. So, ibig sabihin, kasinungalingan niya. Sabi ko nga kung itong si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, makikitaan mo man lang ng pag-uugali na minsan hindi maipaliwanag. Kaso wala Wala ho Ha? Hindi katulad ho ni Digong. Mas mapagkakamalan pa si Digong na gumagamit na pinagbabawal na gamot. Ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos ito? Mumurahin yung Diyos. Mumurahin si Pope Francis. Nangahalik ng kung sino-sinong babae sa labi mismo, sa entablado. Nag-FU sign sa camera. Tapos, ano pa? Inamin niya na pumapatay siya ng tao. Ano pa? Ang dami. So, alam mo yon, mas nakikitaan pa si Digong ng ganong attitude na gumagamit na pinagbabawal na gamot. Ito si BP Inday Sara Duterte. Normal ba yung sasabihin mo na hindi lang binigay ni Pangulong Bongbong yung relo niya doon sa kadete na graduate doon sa PMA, ang kapalit puputulan mo na agad siya ng ulo? Normal ba yun? Tapos ma-acting ka pa ng ganun sa camera? Pangalawang Pangulo sa Republika ng Pilipinas, makikita mo, uma-acting ng ganun. Huhukayin yung buto, kalansay ni Ferdinand Marcos Sr. Itatapon sa West Philippine Sea. Pananalita ba yun ng isang babae? Pananalita ba yun ng isang pangalawang presidente ng Pilipinas? Kung makapagmura ng PI kay Epelicia, Pangulong Bongbong, Ninong Martin tuloy, ni Speaker Martin Romualdez, kung makapagmura ng PI, ganun-ganon na lang, parang hindi babae, mas nakikitaan pa ito ng kakaibang ugali kaysa sa first family. Tingnan niyo yung first family, Marcos. Tingnan niyo ang pamilyang Duterte. Tingnan niyo yung mga larawan nila kung sino ang mga mukhang gumagamit na pinagbabawal na gamot. Ngayon mga kababayan, sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay ho ng pahayag about ho sa nangyaring paninira sa kanya mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos dyan ho sa peace rally ng INC or Iglesia ni Cristo dyan sa Luneta Park noong November 17 ng gabi. At pakinggan natin to mga kababayan. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her.
I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Oh, ayan ho, mga kababayan. Nagbigay ho ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos sa ginawang paninira sa kanya. Agad maaari si Pangulong Bongbong, ayaw pa nila niyang pag-usapan ito. Ayaw niyang pag-usapan ito. Kasi hindi naman siguro iniiwasan niya yung may issue sa kanyang pinagbabawal na gamot. Gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Alam kong hindi niya tinatakbo yung ganong issue. Kasi, ano naman yun fake news naman yun Na-drug test na ho yan Na-drug test na ho yan Bago ho siya tumakbo bilang presidente noong 2022, nakapagpa-drug test na siya. Ang may hawak pa nga niya si attorney, nakalimutan ko lang yung dating sekretary niya, nasa administrasyon niya, nasa DDS na. Yung panot. Nakalimutan ko lang pangalan. Hawak-hawak niya pa yung papel. Ang iniwasan niya rito, siguro, yung napag-usapan nito, kasi dami yung pamilya niya, kapatid niya si Amy Marcos, ano ba, Pangulong Bongbong, kapatid mo bang kalahati ang buo? Kami naguguluhan Baka siguro kung ano masabi niya, na pwedeng ikasakit ng kalooban ni Senadora Amy Marcos at ayaw niya sigurong mangyari yon. Especially baka mabalitaan ng kanilang mother na si Madam Imelda Marcos. Pero nakakagulat yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-aalala na raw ang kanilang family, friends, mga common friend. Sa inaasal ho nito ng Senadora Amy Marcos, kasi lumalabas, parang hindi ito si Amy. Ano nangyayari sa utak nito? Parang gano'n. Ano nangyayari sa pagkatao nito? Naalala ko tuloy ho yung kinuntent natin noong nakaraan na kung saan yung dekada na nilang bodyguard ng kanilang pamilya na kung saan ay panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. Bata pa lang, nakikita na nila itong magkakapatid na ito, si Pangulong Bongbong, si Amy Marcos. 81 years old na hanggang ngayon. Naglilingkod pa rin sa kanila dahil tapat sa kanila. Sabi, ano na nangyayari rito? Parang nababaliw na raw ito si Senadora Amy Marcos. Lumalabas parang nag-aalala sila. Hindi kaya ang ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Senadora Amy Marcos, may kumokontrol dito. Merong ginagawang pagbabayad itong si Senadora Amy Marcos kasi nanalo nga nanalo bilang senador. At utang na loob niya to sa mga DD shit. O para bang ang labas naho-hostage na ba? Hindi naman as in yung hostage na literal. No? Hindi naman ganon. Kumbaga, ano ba ito? Kinokontrol na ba? Meron bang mga tao sa likod nito? Kaya kung bakit itong si Senadora Amy Marcos, parang kinakalimutan niya na ang kanyang pamilya at itong kapatid niya si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siguro tingin ko duwag ito si Senadora Amy Marcos. Akalain nyo sa GC raw nila, sa Viber. Ayaw ko anong group chat yun. Sinabihan niya raw si Senadora Amy Marcos sinabihan ni BP Inday Sara Duterte itong si Senadora Amy Marcos na kapag hindi tumigil yung kapatid mo, pupunta ako siya. Ganito pa way ng pananalita niya. Pupunta ako siya. Lebengan ng mga bayane. Hukayin ko ang buto ng tatay mo, itapon ko sa West Philippines. Ganun pa yung, ganun pa di ba? Hagis kong ganun, sabi. May narinig ba kayong ginawang pagtatanggol kahit kaperanggot si Senadora Amy Marcos? Sa lahat ng mainstream media, sa lahat ng reporter, na kahit papaano
Sinoplak man lang niya konti. Si VP Inday Sara Duterte na, wag naman ganyan, friend. Tatay ko yan. Kahit medyo pabiro na lang, kahit joke na lang. Matagal na nanahimik yung father ko. Wag naman ganyan, friend. Wala. Wala man lang. So, ano ibig sabihin? Itong si VP Inday Sara Duterte, under na under. Itong si Senadora Amy Marcos. Hawak niya, kontrolado niya. So, tignan natin mga kababayan, update ho tayo. Dito ho kay Senadora Amy Marcos na kung saan parang nawawala na ho sa sarili. At least itong si Pangulong Bongbong Marcos ay sumagot. Hindi niya binasag ang kanyang katahimikan. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.